Elena, mahal na mahal mo ako, handa kang mamatay para sa akin. Ipangako mo sa akin ang isa pang bagay. Saka mo na ako yakapin. At pakinggan ang tibok ng puso ko sa loob ng 10 segundo. CJ. Ano iyon? Gusto kong, Ginoong Reed. Maraming nawalang dugo si Ginang Lane. Kailangan mong tingnan siya ngayon. hintayin mo ako rito. Ethan, ito na ang ika-negatibo 88 beses na nangako si Harvey na mapapakinggan ko ang tibok ng puso mo. Hindi niya kailanman tinutupad ang kanyang pangako. Pero okay lang sa akin. Basta't patuloy na tumitibok ang puso mo. Yun lang ang mahalaga. 5 taon na ang nakalipas. Nasa aksidente kami ng sasakyan ni Ethan. Namatay siya habang inililigtas ako. Samantalang ako, nawala ng malay sa lugar na iyon. Nang ako'y magkamalay, 5 araw na ang lumipas. Sinabi sa akin ng doktor na ang puso niya ay na-donate kay Harvey Reed, tulad ng kanyang gusto. Ethan, nangako kang mananatili ka sa tabi ko magpakailanman. Panaginip lang siguro ito. Tumitibok pa rin ang puso mo, di ba? Mananatili ka sa tabi ko magpakailanman, di ba? Ethan. Mula noon, nanatili ako sa tabi ni Harvey sa loob ng 5 taon. Tinutupad ang bawat kanyang hiling. Alang-alang sa puso ni Ethan. Doktor, gising na siya. Gising na si Ginoong Gray. Ano ang nangyari sa akin? Ginoong Gray, nasa malubhang aksidente ka ng sasakyan 5 taon na ang nakalipas, at nagkaroon ka ng trauma sa utak, nasa coma ka sa loob ng 5 taon. Naalala ko na. Aksidente sa sasakyan? Ayos lang ba ang nobye ko? Nasaan si Elena? Nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakikita? Ginoong Gray, 5 taon ka nang nakaretay sa kama, at hindi ka pa rin makagalaw ng maayos. Maupo ka na lang ulit. Hindi mo ba sinabing gagawin mo ang lahat ng hiling ko? Magbigay ka ulit ng dugo. Kapag gumaling na si Claire, papatigilin kita sa tibok ng puso ko ng 10 segundo. CJ, kung magpapasaya yan sa'yo, gagawin ko. CJ. Tara na. Alam kong takot ka sa karayom pero tiisin mo na. Huwag kang magpahirap. Claire, kumusta ka na? Harvey, pasensya na at palagi na lang akong nagkakasakit. Ito na ang 15 na beses na nagbigay sa akin ng dugo si Elena. Magiging okay pa ba siya sa ganun kadalas magbigay ng dugo? Hindi niya kailangan ng nag-aalala para sa kanya. Malakas siya. Kaya niya yan. Kaya ko yan. Basta masaya ang puso ni Ethan. Kaya ko pang magbigay ng ilang beses pa. Okay lang ako. Hindi naman masakit. Ethan, dati, katulad nila tayo. Ethan, sana hindi ka namatay sa aksidenteng iyon. Sobrang miss na miss kita. Pagdodonate lang ng dugo, ganun ba kasakit? Elena, alam mong ayaw ko sa mga drama queen. Okay lang ako. Hindi naman masakit. Huwag mo akong paalisin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Kapag nakikita kong tumitibok pa rin ang puso ni Ethan, saka ko lang mailoloko ang sarili ko. Na hindi pa siya umalis sa akin. Mabuti. Kulang pa yung nakuha nating dugo kanina, kaya kailangan pa ng kaunti. Tiisin mo na lang. Kapag tapos na ito, yayakapin kita ng 10 segundo.
Okay lang kung hindi mo kaya. Gusto ko lang na maging masaya ka. Maraming nasawi sa aksidenteng yun 5 taon na ang nakalilipas. Baka ang girlfriend mo ay... Ito ang cellphone mo. Nakasave dapat ang numero niya sa... Tingnan mo kung gumagana pa. Elena, nasaan ka? Hindi kita mahanap. Ito ang medical report ni MS Lane. May pagkabigo sa bato siya dahil sa coagulopathy. Kailangan niya ng transplant sa loob ng 1 linggo o malalagay sa panganib ang buhay niya. Paano nagdudulot ng pagkabigo sa bato ang coagulopathy? Dahil yan sa kakulangan ng regular na blood transfusion. Sinabi ko sa'yo na dapat mag-donate si MS Snow ng 3 beses sa 1 buwan, pero tumanggi ka. Harvey, napakarami ng ginawa ni MS Snow para sa akin. Simula pa sa pagkabata, may coagulopathy na ako. At ngayon, ako. Harvey, tanggapin mo na lang ang nararamdaman ni MS Snow. Huwag mo akong alalahanin. Huwag kang umiyak, Claire. Nangako ako kay Elaine na alagaan kita. Maghanap ako ng kidney donor para sa'yo. Well, may magandang balita ako. Nakahanap kami ng match. At ang taong yun ay... si MS Snow. Ethan, palagi mo akong pinoprotektahan sa lahat. At ngayon, wala akong magawang tama. Kung wala ka, Ethan, Mabait naman palagi sa akin si Elaine. Bago siya pumanaw, sinabihan niya akong alagaan si Claire. Hindi ko mababali ang pangakong yon. Elena, ang bait-bait mo talaga. Alam mo siguro kung saan ako nanggagaling. Huwag ka nang magluto ng lugaw ulit. Ayoko nun. Okay ka lang ba? Pwede ka bang sumama sa akin para sa isa pang donasyon? ayos lang ako. Kung magpapasaya sa'yo yon, sasama ako. Ganoon ba talaga kalaki ang pagmamahal mo sa akin? Sa loob ng 5 taon, binigay mo sa akin ang lahat at hindi ka humingi ng kahit ano. Ang gusto mo lang ay makinig sa tibok ng puso ko ng 10 segundo. Palagi kong inisip na kakaiba yon, kaya hindi kita hinayaan. Sa tingin ko, oras na para makilala mo ang mga magulang ko. Kapag tapos na ang transplant, papaniwalain ko silang payagan ang kasal natin. Bukas ang birthday party ng nanay ko. Sumama ka sa akin. Sige. G. Gray, sabi ng tech team, masyado nang matagal na sira ang phone, hindi na maayos, maliban na lang kung makipag-ugnayan tayo sa manufacturer. Ang manufacturer. Kung tama ang naaalala ko, ang model na to ay gawa ng Reed Corp. Sabihin mo sa mga Reed, dadalhin ko ang birthday party bukas. Claire, subukan mo ito. Perpekto ito. Ang ganda-ganda. Madam. May mga babaeng tanga at nagkukunwari na sapat na raw ang pagiging maganda para makapag-asawa ng mayaman. 5 taon silang nagpapakatanga kay Harvey. Tapos natalo lang sila sa akin. Dahil binati ko lang ang nanay niya sa kaarawan nito. Maganda ang pulseras mo. Maging totoo ka. Wala ka namang coagulopathy, di ba? So, alam mo pala ang totoo, pero ibinigay mo pa rin sa akin ang dugo mo. Talagang tiisin mo ang lahat, para lang makapag-asawa sa pamilya Reed, ha? Hindi ko gagawin yon.
Hindi ko siya mahal, hindi mo naman kailangan kamuhian ako ng ganito. Ang gusto ko lang, ay makita siyang masaya. Ang noble mo naman. Paano kung sabihin ko sa kanya na may kidney failure ako? Sa tingin mo ba? Pipigilan ka niya, at ipagkakait sa'yo ang bato mo para sa akin. Ibalik mo sa akin ang aking kwintas na jade. Mukhang mahal ang kwintas na ito. Ito rin ba ay galing kay Harvey? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat dito ang isang babaeng gold digger na tulad mo? Ibalik mo. Ikaw ang aasahan ko para ayusin ang telepono. Huwag kang mag-alala, maayos namin ito sa lalong madaling panahon. Medyo mas maganda lang na kwintas na jade ito. Tingnan mo siya. Umiiyak na parang katapusan na ng mundo niya. Ethan, regalo sa akin itong pendant bilang pagtanda ko. Ito na lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Ito na lang ang natira. Bayaran mo ako, Elena. Anong ginagawa mo? Bayaran mo ako. Harvey. Elena, baliw ka ba? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Nagalit si Elena dahil sa pulse areas na binigay sa akin ng nanay mo at sinubukan itong agawin. Naging marahas siya nang tumanggi ako. Ganun ba? Elena, paano ka naging ganito kalupit? Tumayo ka. Humihingi ka ng tawad kay Claire ngayon din. Lagi naman siyang okay pagkatapos magbigay ng dugo. Ngayon biglang mahina na, dahil lang sa isang maliit na bangga. Tumayo ka at humingi ng tawad kay Claire. Harvey. Parang may dugo siya. Paano kung may problema? Harvey. Parang, inaatake na naman ako. Sana mamatay na siya. Magpakatatag ka, dadalhin kita sa ospital. Ang kakaiba naman. Bakit ang sakit-sakit ng puso ko? May tao. Itapon na yung kaiyahiyang yan. Sinira niya ang mood ng ating bisita. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Gray. Ayusin po namin ang telepono sa loob ng 3 araw. Ingat po. Ethan, ang sakit na talaga. Isama mo na ako. Hindi ko na kaya. May tahi ka sa ulo, sabi ng doktor. Mild concussion lang ang meron ka. Maging makatwiran ka. Bakit ka nakipag-away kay Claire? Hindi ako ang nagsimula ng away.
Pamilya lang ang turing ko sa kanya, at ganoon din ang pakiramdam niya. Huwag mong gawing malaswa ang sitwasyon. Pirmahan mo ito. May problema sa bato ni Claire. Ikaw lang ang nakitang tugma. Kapag pirmado na ito, yayakapin kita ng 10 segundo at bibigyan pa kita ng mas malaking sorpresa. Kakausapin ko ang mga magulang ko tungkol sa atin at papayagan kitang makapag-asawa sa pamilya. Mahal na mahal mo ako. Dapat masayang masaya ka nito. Masaya ka ba? Kung pipirmahan ko ito. Siyempre naman. CJ. Pipirmahan ko. Nagbukas na rin sa wakas. Mukhang tanging ang tagagawa lang ang makakapag-ayos nito. Hintayin mo ako, Elena. Malapit na kitang mahanap. Elena. Ako ito, si Ethan. Hindi ako patay. Nandito na ako. Yung babaeng pera lang ang habol, si Elena, nagdodonate na ng bato ngayon, at hindi makakasagot ng tawag. Tumigil ka sa pagtawag. Makikipag-usap ka na lang sa kanya pagkatapos ng operasyon. Pagdodonate ng bato, bakit niya gagawin yun? Ano bang nangyayari? Ihanda ang kotse papunta sa ospital. Bakit ako mababahala kay Elena? Nagpapasalamat lang ako sa kanya. Sino yon? Walang idea. Hoy, Harvey, talagang iba si Elena. Ibinigay niya ang bato niya dahil lang sinabi mo. Sigurado akong hindi mo alam ito. Nung malakas na bagyo noong nakaraang taon, ginamit ko ang telepono mo para sabihang magdala siya ng kondom sa hotel. Akala ko hindi niya talaga gagawin. Balita ko muntik na siyang mamatay sa daan. Tama na yan. Bakit ako magiging guilty? Ako ang nagpasin sa kanya ng agreement. Okay lang. Magiging okay si Elena. Pagkatapos ng operasyon, magpapakasal na tayo. Nagtataka ako kung gaano kakasaya noon. MS, Snow, sigurado ka bang magdodonate ng bato mo kay MS, Lane? Sigurado ako. Basta masaya ang puso ni Evan. Gagawin ko ang lahat. Nahihilingin ni Harvey sa akin. Doktor, simulan na natin. Sige. Elena. Elena. Sino ka? Elena. Nahanap na rin kita. Gising, Elena. Elena, huwag mo akong takutin. Tumigil ka dyan. Hospital ito. Anong ginawa mo sa kanya? Ma'am. Ma'am Snow ay maayos. Nasa anesthesia lang siya. Elena, walang mananakit sa'yo habang nandito ako. Anong ginagawa mo? Sino ka? Hindi ba ako dapat ang nagtatanong yan? Sino ka talaga? Bigla ka na lang pumasok sa habang may operasyon. Pwede mo bang panagutan kung may nangyaring masama? Ako ang may-ari ng ospital na ito. Sa tingin mo ba hindi ko kayang ayusin yan? Bukod pa riyan. Hindi ako sang-ayon sa operasyon ng nobye ko. Ano nung sinabi mo? Nobya mo? Seryoso ka. 5 taong hinabol ni Elena si Harvey. Paano siya magkakaroon ng boyfriend? Narinig ko ang may-ari ng ospital, ang pinakamayaman sa Beldor. Hindi nga makapag-asawa si Elena sa mga Reed. Siguro nagkamali lang. Impossible. Hindi siya magiging sa iba. Nagpangako kami ni Elena sa isa't isa nung nasa eskwela pa kami. Pero naaksidente ako. At nakoma ng 5 taon. Hindi ko alam ang pinagdaanan niya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Para sa kanya.
Ang pag-ibig ay panghabang buhay na pangako. Hindi niya ako iiwan. Imposible yan. Pangako. Ako ang mahal niya ngayon. Walang posibilidad. Tumahimik ka. Wala nang nakakakilala sa kanya ng higit sa akin. Sa loob ng 5 taon, mahal na mahal niya ako hanggang sa isakripisyo ang buhay niya. Isang salita mula sa akin, at ibibigay niya ang bato niya. Ikaw ay wala kundi nakaraan niya. Ngayon, lumabas ka na sa operating room. Teka. Yan ba yung jade necklace na sinira ni Claire sa birthday party? Nabaliw si Elena dahil dyan, at gumastos ng malaki para mapaayos. Baka kaya, Hinaan niyo. Huwag niyong sirain ang imahe ni Claire sa harap ni Harvey. Itong magkapares na kwintas, ang regalo ko kay Lena nang siya'y mag-adulto. Sabi niya sa akin, isuot niya ito habang buhay. Kaya, mula ngayon, lumayo ka kay Elena. Bakit wala rito? Anong ginagawa mo ngayon? Alam ng lahat yan. Gusto na gusto ni Elena. Sa akin. Kilala mo ang sulat kamay niya, di ba? Para sa akin. Nag-donate pa siya ng bato sa kalaban niya. Kaya mas mabuti pa. Lumayo ka sa kanya. Pirma ni Elena yan. Paano ka nagkagusto sa iba? Imposible. Lena, gising na. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Totoo ito. Ako ang minamahal niya ngayon. Umalis ka na. Huwag kang makialam sa operasyon. Pagpapalit ng bato, ha? Hindi ako sang-ayon dito. Ipagkalat mo ang balita, kanselado na ang operasyon. At lahat ng kasali dito, tanggal na. Opo, sir. Elena, kahit anong mangyari, gusto kong marinig ito mula sa iyo. Maghihintay ako hanggang sa magising ka. Harvey, nakansela ang operasyon. Ano na ang gagawin natin? Sumusobra na ang mga Gray. Sandali. Pumirma na si Elena sa kasunduan. Paano niya basta ihihinto yun? Kung hindi papayagan ng mga Gray ang operasyon, pumunta na lang tayo sa ibang lugar. Kalimutan mo na. Paano naman ang operasyon ni Claire? Hahanap ako ng ibang donor na tugma para sa kanya. Siguro. Hindi ko dapat ginamit ang operasyong ito para subukan ang kanyang katapatan. Gising ka na. Hindi ba't nag-donate ako ng bato kay Claire? Bakit wala akong sugat? Hindi natuloy ang operasyon. Siyempre, wala ngang sugat. Hindi natuloy. Ano nang nangyari? Pagpasok mo lang sa operating room, may isang siraulo na bastos na sumingit. At inutusan ng ospital na ikansela ang operasyon. Isang siraulo na bastos.
Ang lambing ng tawag niya sa'yo. Elena, maging tapat ka sa akin. Natulog ka ba sa kanya? Hindi ko alam ang sinasabi mo, ni hindi ko nga siya kilala. Pigilan mo yan. Sabihin mo kung natulog ka sa kanya. Harvey. Sabi ng doktor, nabigo ang kidney transplant ko. Totoo ba yun? Mamamatay na ba ako? Natatakot ako. Hindi mangyayari yon. Nangako ako sa tatay mo na alagaan kita habang buhay. Maghahanap ako ng ibang kidney donor para sa'yo. Harvey, ang bait mo sa akin. Si Claire lang ang... Naayos na ang kwintas? Sige, pupunta na ako ngayon. Sandali lang, MS Snow. May problema ba? Sabi ni Amy Reed, may pumasok kanina sa operating room at pinigil ang operasyon. Oo, may pumasok nga. Alam mo ba kung sino siya? Ang may-ari ng ospital namin. Nagkaroon ulit ng episode si MS Lane at sinugo ako ni Mr. Reed para kuhanan ka ng dugo. Sabi niya, papayag ka raw. Ang may-ari ng ospital. Kakaiba yon. Nagbabago ang mga tao, Ginoong Gray. 5 taon ka nang nasa koma, at ang mga Reed ay isa sa mayayaman sa lungsod. Marahil si MS Snow. Hindi magbabago si Elena. Noon, laban ng mga magulang ko sa pagpapakasal namin. Pinalayas nila ako. Para lang mapilitan akong sumuko. Sa mga panahong yun na napakadilim. Si Lena ang nagpatuloy sa akin. Nang lokohin ako ng mga kasosyo ko. At nalulunod na ako sa utang. Ibinigay niya ang lahat ng meron siya para lang matulungan akong mabayaran yon. Pwedeng magbago ang sino man, pero hindi siya. Kahit na magbago man siya, hindi yon dahil sa pera ng mga Reed. Hindi niya ibibigay ang isa niyang bato para lang makapag-asawa sa pamilya nila. Ginoong Gray. Kailangan ko siyang makita. Baka 5 taon na siyang kasama niya. At nakamove on na sa akin. Pero kailangan ko pa rin malaman kung bakit. Ethan. Ma! Ethan. Ma! Ethan, 5 taon na ang nakalipas. Salamat sa Diyos, nagising ka rin. Maria! Ethan. Mali ako. Kung hindi ako naging matigas ang ulo, tungkol sa engagement mo sa Queen Heiress, hindi ka sana napunta sa coma. Kasalanan ko. Ma! Tapos na yun. Naisip ko na itong mabuti. Ang mga Queen at Gray ay may engagement. Pero nawala si MS, Queen noong 4 na taong gulang pa lang siya. Hindi ko maasahang maghintay ka magpakailanman. Kahit na matagpuan siya balang araw, hindi ko pa rin siya pakakasalan. Si Elena lang ang mahal ko. Sige, sinusuportahan kita. Naniniwala ako na ang babaeng minahal ng anak ko ng ilang taon ay talagang espesyal. Panahon na para pamunuan mo ang Grey Corp. Ethan, umuwi ka kasama ni MS Snow. Ma! Seryoso ka? Oo. Ito ang welcome gift ko sa magiging manugang kong babae. 40% na karapatan sa dividend ng Grey Corp. Ang kasunduan sa paglilipat ng Celestia Jewels at isang $100 milyong trust fund. Ang manugang ko ay karapat-dapat lamang sa pinakamaganda. Hahanapin ko na si Lena ngayon. Salamat, Maria. MS, Snow, ayos na po ito. Tingnan niyo po. Sige, salamat.
Hello, Elena. Nasa race club kami, VIP room. Inatake si Harvey. Kunin mo yung gamot sa puso niya at pumunta ka rito ngayon. Ano? Sige, papunta na ako. Tagay. Sabi ni Elena, papunta na raw siya. Harvey, huwag kang magpapaloko sa kanya ulit. Hayaan mo na sa amin ang pag-alam. Kung gold digger ba si Elena? Si Elena ay isang pulubing ulila lang, na walang koneksyon. Imposibleng hindi niya habol ang pera mo. Oo nga, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Takot na takot si Elena sa mga ito. Noong nakaraan, niloko namin siya, at naglagay ng insekto sa bulsa niya. Nagpanik siya. Kung handa siyang kainin ng mga uod na ito para sa'yo. Maniniwala kami na hindi siya gold digger. Harvey, okay lang ba yun? HM. Gawin niyo kung paano niyo gusto. Sige. Hoy, nandito na si Elena. Nandito na si Elena. Harvey, pumasok ka na sa CR ngayon. Kami na ang bahala sa iba. Sige. Dumating na si Mr. Gray sa loob ng 10 minuto. Siguraduhin mabigyan siya ng VIP treatment. Nakarating na rin. Hindi ko hahayaang may mangyari sa puso ni Ethan. Naku, MS, Snow, paano ka naging napakapabaya? Ay naku. Elena, ayos ka lang ba? Nagloloko lang sila sa'yo. Huwag kang magalit. Nasaan si Harvey? Hindi na pwedeng maghintay ang puso niya. Heto, dalhin mo sa kanya ang gamot. May nag-aalala talaga kay Harvey. Ano? Siyempre naman. Alaga ako sa puso niya. Nasaan na siya? Hinahanap mo si Harvey. Well, masasabi ko sa'yo. Pero kung papayag ka lang sa isang kondisyon. Huwag kang matakot, Elena. Nawala mo na si Ethan. Hindi mo pwedeng mawala rin ang puso na ibinigay niya. Oo, huwag kang matakot. Anong kondisyon? Nakikita mo ba ang mga uod na ito? Kainin mo sila, at sasabihin ko sa'yo kung nasaan si Harvey. Sabi mo mamamatay ka para kay Harvey. Anong problema? Nag-aatubili ka ba sa isang plato ng pagkain? Mataas sa protina ang mga uod. Allergic ako sa mga pagkaing mataas sa protina. Pwede bang iba na lang? Allergic. Magandang subok, MS, Snow. Nakakita na ako ng mga taong allergic sa itlog at mani, pero hindi pa ako nakakita ng taong allergic sa mataas na protina. Elena, aminin mo na lang na ayaw mong kainin. Huwag kang magsinungaling tungkol dito. Hindi ako nagsisinungaling. Inaatake si Harvey ngayon. Pwede siyang mamatay anumang minuto. Gusto mo bang mag-aksaya ng oras sa pagtatalo? Sinusubukan mo ba talagang bigyan siya ng gamot? Kainin mo. Kainin mo na lang. Kainin mo ito, at sasabihin ko sa'yo kung nasaan siya. Allergic sa protina si Elena. Siguro dapat palampasin natin ito. Dahilan lang yan niya. Harvey, ito ang perpektong pagkakataon para subukan kung gold digger siya. Huwag mong sirain ito ngayon. Ethan, Habang tumitibok ang puso mo, gagawin ko ang lahat. Kakainin ko ito. Kakainin ko to. pwede ba yun? Isa lang? MS, Snow, kailangan mong ubusin lahat yan para ipakita ang iyong katapatan. Okay na ba tayo ngayon? Pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan si Harvey ngayon? Teka,
Pinaniwalaan mo talaga na nagkaroon ng atake si Harvey. Salamat sa Diyos. Kahit papaano, okay ang puso niya. Ang sama ng pakiramdam ko. Pwede mo bang tawagan ang ambulansya? Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Allergic ba talaga siya sa protein? Mr. Gray, nasa VIP room po si MS Snow. Dito po. Elena, sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Kung hindi, hindi kita pakakawalan. Claire, anong dapat nating gawin? Mamamatay ba siya? Elena! Elena! Harvey, Okay ba si Elena? medyo sobrang na-excite lang siya tungkol sa proposal mo. Harvey, kailangan mong bumalik, hindi pa tapos ang pagtetest sa kanya. Pero, Bumalik ka na ngayon. bilisin mo. Hayop ka, magkasama kaming lumaki ni Harvey. Sino ka para kunin siya sa akin? Akala mo ba sapat ang konting ganda para makapasok ka sa pamilya Reed? Panaginip lang yan. Claire, okay ba siya? Parang lumalala ang kanyang kondisyon. Mas matigas siya kaysa sa iniisip mo. Nagpapanggap lang siya para makuha ang simpatiya ni Harvey. Bigyan mo ako ng inumin. Sasabuyan ko siya para magising. Tigilan ang pagpapanggap na patay at bumangon ka. Nagpapanggap pa rin, ha? Akala mo ba importante ka? Panahon na para turuan ka ng leksyon. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sino ka? Elena, Elena. Sino ang gumawa nito? Sino ka? Ang kapal. Ang kapal ng mukha mong hampasin ako. Ikaw. Tumawag ng ambulansya. Bilisin mo. Elena, kasalanan ko itong lahat. Huli na ako. Dadalhin kita sa ospital. Tigil. Ikaw na naman, binalaan na kita noon. Mahal na ako ni Elena ngayon. Sinabi ko nang lumayo ka sa kanya. Bingi ka ba? Umalis ka. Alisin mo ang maruruming kamay mo sa kanya. Pumasa na si Elena sa test ko. Magiging akin na siya sa lalong madaling panahon. Tess, allergic siya sa high protein. Test ang tawag mo dyan. Pinapatay mo siya. Allergy sa high protein. Totoo yan? Umalis ka. Umusog ka. Kung may mangyari man kay Elena, walang makakatakas sa inyo. Doktor, kumusta na siya? Nadala mo siya dito sa tamang oras. Ligtas na siya ngayon. Mabuti, basta't okay siya. Elena. Elena. Ginoong Gray, nakuha na namin ang surveillance footage ng club. Medyo komplikado ito. Pakitingnan mo. Nakikita mo ba ang mga silkworm na ito? Kainin mo ang mga ito, at sasabihin ko sa iyo kung nasaan si Harvey. Kakainin ko ito. Kaya, kusang kinain ni Elena ang mga silkworm na ito? Walang pumilit sa kanya? Oo. Alam ni MS Snow na inatake si Harvey. Isinapanganib niya ang kanyang buhay para iligtas siya. Ginoong Gray, tingnan mo, tama na. Hindi ako naniniwala na sasaktan niya ang kanyang sarili. Ako mismo ang magtatanong sa kanya, kahit na totoo ito. Kailangan kong marinig ito mula sa kanya. Cardiac rescue pills. Elena, gaano mo ba kagusto si Harvey?
Hanggang sa isusugal mo ang buhay mo para sa kanya? Ano bang dapat kong gawin? Paano kita pakakawalan? Alisin mo ang maruming kamay mo sa kanya. Hindi ko inaasahan. Nagagawin mo ito para sa akin. Ngayon alam kong hindi pera ang habol mo. Para sa pera. Harvey! Alam mo talagang Sir Ann ang pangalan niya. Isa lang siyang dukhang ulila. Pwede mo ba akong sisihin dahil mainat ako? Ngayong nakita mo na ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Gawan mo naman kami ng pabor at umalis ka na. Mr. Gray, dapat na tayong umalis. Na pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na pagpasyahan kong tanggapin na si Elena matapos ang lahat ng taong hinabol niya ako. Aalukin ko siya ng kasal. Kailan? Makalipas ang 3 araw, malaking araw ito para sa amin. Nandyan ka, di ba? Sige, hindi ako mapapanatag. Hanggat hindi ko nakikita na masaya siya. Mr. Gray, ayos ka lang ba? Hindi na niya ako kailangan. Kahit noong ginagamot si Elena, siya ang may hawak ng gamot sa puso ni Harvey. Ayaw niya sa akin. Mr. Gray, ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Gray. Kahit sinong babae, pwede mong makuha. Siya lang ang gusto ko. Siya lang ang gusto ko. Siya lang. Mr. Gray, nakuha ko ang mga graduation design draft na ito mula sa paaralan. Ito ba ay talagang mga disenyo ni MS Snow? Noong nasa paaralan pa, ang mga gawa ni Lena ay nailathala sa mga pabalat ng Global Magazine. Walang katulad ang kanyang talento. Hindi ko alam kung bakit siya tumigil sa pagdidisenyo, pero ang kanyang wedding jewelry, kailangan sarili niyang gawa. Kahit na hindi ako ang lalaking pakakasalan niya. 3 araw. Gusto kong tapos na ang piyesa pagdating ng panahong iyon. Opo. Ethan! Ethan! Ethan, huwag mo akong iwan. Panaginip lang pala. Pero bakit? Bakit? Bakit parang totoong-totoo ang pakiramdam? Miss na miss kita. Elena, Elena, bakit hindi mo sinabi sa amin na allergic ka sa high protein? Akala namin nagbibiro ka lang. Wala kang idea kung gaano ako natakot nang himatayin ka. Okay ka na ba? kumusta ang puso mo? Ayos na ba? Elena, ang unang pumasok sa isip mo nang magising ka ay ako. Ngayon naniniwala na ako na gusto mo talaga ako. Sabi ng doktor, grabe ang allergy mo sa protein. Pwede kang ikamatay nun. Bakit mo kinain yung mga wood? Basta't okay ang puso mo. Okay lang. Gets ko. May regalo ako para sa'yo. Sa araw ng paglabas mo, maniwala ka sa akin. Magiging pinakamalaking sorpresa na hindi mo inaasahan. Buisit. Magpapakasal na si Harvey kay Elena. Elena, yung allergy pala ay paraan mo para makapasok sa mga read. Ang galing mo talagang magmanipula, ha? Elena, kung ito ang desisyon mo, irerespeto ko yan. Pero kung sakaling pagsisihan mo ito, nandito lang ako palagi, naghihintay. Ginoong Gray, tapos na ang alahas para kay Ginang Snow. Pakisilip po. Ito ang graduation design ni Elena. Twilight ang tawag dito.
Ang pinakamalaking pangarap niya ay makita ang Twilight na maging totoo. Pero, hindi ako ang magsusuot nito sa kanya. Ihatid mo ito kay Elena. Ipadala mo sa engagement party. Ginoong Gray, hindi po ba kayo pupunta? Hindi ako pupunta. Nauunawaan ko po. Natatakot ako baka mawalan ako ng kontrol at masira ang lahat. Iabot mo mismo kay Ginang Snow. Siguraduhin siya mismo ang pipirma para rito. Oo. Oo nga pala. Ipaalam mo sa akin kung tinanggap ni Ginang Snow ang proposal. Hindi ko pa nakita si Ginoong Gray na ganito kasakit ang loob. Hindi ako makapaniwala na ganito pala kitapanggos ang putang Elena na to. Gusto ko lang makita ni Harvey ang tunay niyang kulay. Pero ngayon, baliktad ang nangyari. Manunood na lang ba tayo na pakakasalan niya si Harvey? Hindi siya karapat-dapat. Diba sabi ni Harvey dalhin siya sa lugar ng proposal para sa sorpresa. May naisip ako. Anong ideya? Pinabayaan ko na ang huling pangyayari. Ano naman ang gusto mo ngayon? Hoy, huwag. Kung tatanggalin mo yan, masisira mo ang malaking sorpresa ni Harvey. Hindi ko kailangan ng mga sorpresa. Malapit na tayo. Sigurado ako na ayaw mong magalit si Harvey at matrigger ang kanyang kondisyon sa puso. Hindi ba to ang pinapangarap mo? Hindi mo kailangan ng sorpresa. Tigilan mo ang pagpapanggap, gold digger. Ano ang sinabi mo? Nagsisip-sip ka lang kay Harvey para lang makapag-asawa ng mayaman. Elena, makinig ka. Kahit na mag-propose si Harvey, hindi ibig sabihin na nanalo ka na. Teka, sino ang mag-propose? Sa totoo lang, tuwang-tuwa ka sa loob-loob mo, di ba? Huwag kang magpanggap na nagulat, puta. Bakit ako magiging masaya? Hindi ako magiging kasama ni Harvey, at hindi ko tatanggapin ang kanyang proposal. Talaga bang? Nagpapanggap ka pa rin ba na wala kang pakialam? Claire, bulag ka sa nararamdaman mo para kay Harvey. Ang tanging dahilan kung bakit ko siya mabuti ang trato, ay dahil gusto kong maging malusog at masaya siya. Lilinawin ko ang lahat sa kanya. Panahon na para mag-propose kay Elena. Hindi na ako makapaghintay para makita kung gaano siya kasaya. Tigil. Lagi kang nagpapanggap na santo. Akala mo ba naniniwala ako? Kumain ka nga ng mga uod, para lang makapagdala ng gamot sa kanya. Para lamang makuha mo ang loob niya, at makapag-asawa sa pamilya Reed. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Mga babaeng tulad mo na gumagamit ng katawan para umangat. Hindi magtatapos ng maayos. Nababaliw ka na ba? Kailangan mo ng doktor. Claire. Claire. Huwag kang mag-alala, pupunta na tayo sa ospital. Harvey, iligtas mo ang baby natin. Anak natin to. Anong sinasabi mo? Anak natin. Hindi ko maalala na tayo ay. Alam kong nagpapahirap ka lang. Mahal na mahal mo ako. Imposibleng talagang tatanggihan mo ako. Hindi ikaw si Elena. Nang gabing iyon,
Kami, Malinaw naman na walang nangyari ng gabing iyon. Kung hindi, bakit ko pa gagawin ang lahat ng ito para sirain ang proposal? Nang gabing iyon, aksidente mula ng gabing iyon. Plano ko sanang alagaan ang sanggol ng mag-isa. Huwag mong sisihin si Elena. Hindi niya sinasadya na itulak ako. narinig mo na. Aksidente lang talaga yon. Bakit hindi mo matanggap si Claire? Una sa lahat, hindi ko siya itinulak. Pangalawa, Claire, hindi ka naman talaga buntis, di ba? Hindi mo ba tinulak si Claire? Kusa lang ba siyang nahulog? MS, Snow, alam kong naiinggit ka kay Claire. Pero hindi mo maitatanggi ang katotohanan, para lang takpan ang pagkakamali mo. Ulitin ko, hindi ko siya tinulak. Ni hindi nga siya tumingin. Tama na. Naniniwala ako kay Claire. Walang babae ang magsisinungaling tungkol sa reputasyon niya. Mas mabuting ipagdasal mong ayos lang si Claire. Turuan mo siyang leksyon. Para tumigil na siya sa ganitong kalokohan. Ano nang ginagawa mo? Nagutos na si Harvey. MS, Snow, huwag mo kaming sisihin. Kung hindi kami magpapigil. Maniwala ka sa akin, talagang hindi ko siya tinulak. Sinabi na ni Harvey kanina. Kailangan kang turuan ng leksyon. Tumigil ka na sa pangarap na makapag-asawa ng mayaman. Tumingin ka sa salamin. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Tigil. Bitawan mo siya. MS, Snow, ayos ka lang po? Isasama kita sa ospital. Doktor, kumusta po siya? Nagkaroon siya ng malubhang trauma sa tiyan. Buti na lang at nakarating siya dito ng maaga. Stable na siya ngayon. Pero, hindi na siya magkakaanak. So, ang ibig mong sabihin, wala na ang sanggol. Mabuti na rin yon. Kung nandito pa ang sanggol, lalo pang magkakagulo si Elena. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka sa akin. Mali ang resulta ng test. Nagkamali kayo siguro. Hindi ako naniniwala. Ulitin ninyo ang mga test. Hindi ako naniniwala. Claire, kumalma ka. Harvey, hindi na ako magkakaroon ng sarili kong anak. Pwede akong kamuhian ni Elena ng todo, pero bakit sa anak ko niya ibinuhos ang galit niya? Ang sanggol ko. Claire, hindi. Hindi. Ni hindi ko na nga naprotektahan ang anak ko. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Claire, huwag mong sabihin yan. Nangako ako sa tatay mo, na alagaan kita habang buhay. Halika na. Inagaw ni Elena ang pagkakataon mong magkaanak. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. Okay. Palagi nang itinuring ni nanay at tatay si Claire na parang sarili nilang anak. Ngayong nasaktan siya ng ganito. Utang ko sa kanya ang hustisya. Elena, pakiusap, intindihin mo ako. Kapag naayos mo na ang lahat ng mali, saka ka lamang maaaring patawarin ni nanay, tatay at Claire. Saka pa lang nila maaaring tanggapin bilang asawa ko. Anong nangyari? Sabi ng doktor, malubha ang pinsala sa mga ugat mo dahil sa sobrang pagdodonate ng dugo. Kung magpapatuloy ito, baka magkaroon ka ng sepsis. Sepsis? Mamamatay ba ako? Kapag tumama na, 80% ang mortality rate. 80%. Baka ito na ang pinakamabuti. Ethan, napakasakit ng buhay nang wala ka. Sana ay makasama na kita ulit. Si Mr. Gray mula sa Gray Corp ang nagpadala sa iyo ng Red Along ito. Si Tingy Gray mula sa Gray Corp. Pero wala akong kilalang Emil Gray. Bakit niya ako padadalhan ng regalo? MS, Snow, buksan mo na lang at tingnan.
Elena! Ang inggit mo ang dahilan. Kaya hindi na magkakaanak si Claire ulit. Gawin mo ang tamang bagay. Pirmahan mo ang consent form at subukang humingi ng tawad kay Claire. Hindi ko siya itinulak, at hindi ako naiinggit sa kanya. Irid, ang tanging dahilan kung bakit mabait ako sa'yo, ay dahil sa katawan mo. Tama na. Tigilan mo ang pagdadahilan. Ito ang bayad sa pagpapahirap mo kay Claire. Pirmahan mo. O kaya lumayas ka sa buhay ko. Huwag kang maglakas loob na lumapit sa akin muli. Wala na si Ethan. Ano ba ang importansya? Kung magkakaanak man ako o hindi, siya ang may puso na idinonate ni Ethan. Iyon na lang ang nagpapanatili sa aking buhay. CJ. Pipirmahan ko. G-Read. Masamang balita, nawalan ng masyadong dugo si Binibini Lane at Hinimite. Kailangan niya ng blood transfusion ngayon. Ano? Tignan mo ang nagawa mo. Mag-donate ka ng dugo ngayon. Maaaring mapanganib si Binibini Snow kung magpapatuloy ito. Mas mabuting ipaalam ko kay G. Gray. Ginoong Gray, nagtanong si Old Mr. Gray kung kailan ka babalik. Naghihintay ang Gray Court na pamunuan mo na. Hindi pa. Naghihintay ako sa kanya. Ano na? Tinanggap ba ni Elena ang proposal ni Harvey? Ginoong Gray, medyo komplikado. Sa engagement party, inakusahan ni MS Lane si MS Snow na dahilan ng pagkakagasgas niya. Nagalit si Harvey at ikinansela ang proposal. Inakusahan? Ano ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo. Ganito po kasi, Ginoong Gray. Buntis po si MS Lane noon, at si MS Snow. Harvey, ang kapal ng mukha mo. Paano mo siya nagawang tratuhin ng ganyan? Nagbigay ng dugo, bato. Lahat para sa lalaking iyon. At ngayon, para makabawi kay Claire, nagagawa pa niya. Ginoong Gray. Kalimutan na natin yan. Patuloy na naniniwala si Harvey sa mga kasinungalingan ni Claire. Paulit-ulit na nasasaktan si Lena, hindi pa ako patay. Walang may karapatang saktan siya ng ganyan. Imbestigahan. Gawin ang lahat ng kailangan. Para makakuha ng ebidensya na si Claire ang nagplantang kay Elena. Opo. Elena, hindi ko kayang basta umalis. Sa ganito mong kalagayan. Sisiguraduhin kong mananatiling malinis ang pangalan mo. Kahit na pakakasalan mo siya. Paglalabas lang ng dugo yan. Huwag kang magdrama. Ikaw ang dahilan kung bakit. Na-miscarriage si Claire at hindi na siya mabuntis, pero nanatili pa rin siyang matatag. Harvey. Wala akong gana. Masama ang pakiramdam ko. Bingi ka ba? Pumunta ka at magluto ka ng lugaw para sa kanya. Sige. Nandyan ka pala, MS Snow. Ako ang person in charge ng Leora Jules dito sa Castor. Kumusta? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Nakita ko na ang tapos na alahas na in-order mo. Tapos na alahas? Ano ang ibig mong sabihin? 3 araw na ang nakalipas. Kami ang gumawa ng eksaktong pirasong ito para sa iyo. Naaalala ko na ito ay iyong disenyo sa pagtatapos 5 taon na ang nakalilipas. Inanyayahan pa kita noon na sumali sa Leora Jules. Pero tumanggi ka. Twilight. Ito ay isang pirasong dinisenyo ko.
Noong buhay pa si Ethan. Ang pangalan ay ibinigay ni Ethan. Nanalo ng parangal ang Twilit noon. Namatay si Ethan sa isang aksidente sa sasakyan sa daan. Para sunduin ako papunta sa seremonya. Mula noon, tuluyan na akong tumigil sa pagdidisenyo. Ang pirasong ito, ang naging huli kong gawa. Hindi ko in-order ang pirasong alahas na ito. Ang tanging mga pwedeng mag-order ng pasadya ay ako at maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nag-order nito? Hindi ba ito ang order mo? Sa totoo lang, hindi namin pwedeng ibahagi ang personal na impormasyon ng mga kliyente. Pumapayag ako sa kahit ano basta sabihin mo sa akin. Sige, maghintay ka sa update ko. CJ. Ethan. Ikaw ba yan? Sana buhay ka pa. Seryoso ka. Nagdala ka ng lugaw. Elena, ganyan na ba kababa ang pride mo? Para lang mapakasalan si Harvey. Kung ako ang may pagpipilian, mas gugustuhin ko na ang tatanggap ng puso, ay kahit papaano'y normal. Hindi mo na kailangang magpanggap na nakunan para idawit ako. Hindi ako sasagot sa kanyang proposal. Nag-aarte ka pa rin. Ang ayaw ko sa'yo, nagpapanggap kang wala kang pakialam. Pumayag lang si Harvey na pakasalan ka, dahil nautos siya sa pekeng pag-arte mo. Hindi ka niya mahal. Wala namang romansa sa pagitan namin. Huwag mo sa akin ibuhos ang galit mo. MS, Snow, ako ang pick mula sa Leora Jules. May magandang balita ako para sa iyo. Ano yun? Sabi ng HQ galing sa VIP client ang order na ito ng alahas. Binigyan nila ako ng permiso para sabihin sa iyo kung sino ang client, pero kailangan pumayag ka sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kailangan naming magdisenyo ka ng set ng alahas kapalit. Okay lang ba yun? Sige, kasama ako. Disenyo ng alahas. Kailan pa naging interesado sa disenyo ang isang tulad mo? Tigil na sa biro. Claire. Claire, ang galing mo. Nanalo ka nga ng second place sa global contest. Nakikita mo to. Ganito ang hitsura ng tunay na disenyo. Anong klaseng kumpanyang walang utak ang maghahir ng tulad mo para magdisenyo? Pwede na. Ngayon naging kritiko na ang gold digger. Si Claire ay tinuruan ng designer na si Athena. Kilala mo si Athena, di ba? Ang batang henyo, na nanalo ng first place sa global contest noong 20 anyos pa lang. Tinuruan ko ba si Claire noong 5 taon na ang nakalipas? Bakit hindi ko maalala? Parang familiar yung pattern na to. Mukhang nagawa ko na to dati. Naiimagine ko lang ba to? Ang galing ng anak natin, 4 na taong gulang pa lang. Magiging pinakamagaling na designer yan balang araw. Tingnan mo tong filigree pattern. Ang anak ko lang ang makakagawa ng ganito. Imagination ko lang to siguro. Lumaki akong ulila. Paano ako magkakaroon ng mga magulang? Nakita ko na yung mga design. MS, Snow, gumagawa ka pa rin ng mga obra maestra. Kahit 5 taon ka nang wala sa industriya. Sa galing mong yan. Ayaw mo na bang bumalik? Walang saysay. Wala na si Ethan. Hindi na niya muling makikita ang mga gawa ko. Mas importante sa akin yung tao. Pinapaimbestigahan ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Bukas, may sagot ka na. CJ. Ethan. Matigas ba ang ulo ko? Alam kong wala ka na. Pero hindi ko kayang bitawan. Ginoong Gray, nakalap na namin ang lahat. Patunay ang bidyong ito na si Claire ang nagplantang kay MS, Snow, sa engagement party.
At ito, patunay ito na naglagay siya sa isang doktor para magpanggap na may kidney failure. Nagpeke pa siya ng mga medical record para paulit-ulit na magpa-donor ng dugo si MS Snow. Lahat ng ito ay patunay na inosente si MS Snow. Kaya, sa loob ng 5 taon, nanahimik lang si Harvey at hinayaan niyang patuloy na saktan niyang babae si Elena? Oo. Tumulong ang yumaong ama ni Claire sa mga Reed. Nagtiwala si Harvey sa kanya. Ayusin ang mga ebidensya. Ipadala agad kay Lena. Opo, sir. May iba pa ba? Sabi ni Old Mr. Gray, may mga problema ang kumpanya. Gusto niyang bumalik ka sa Beldor. Hindi ako makakaalis. Hanggat hindi naalis ang pangalan ni Elena. Saka lang ako babalik. Nauunawaan ko. Ito ang pulbos ng silkworm. Ihalo mo ito sa pagkain ni Elena bago ang operasyon. Hindi siya makakalabas ng buhay. Nakaschedule siya para sa paghihistorektomiya bukas. Ito ba? Sigurado ka bang epektibo ito? Mataas lang ang protina na pulbos ito. Hindi talaga ito lason. Paano kung mababalik ito sa akin? Paano naging kasalanan mo yun kung namatay siya dahil sa allergy? Ano? Atake sa puso. Sige, papunta na ako. Elena, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo, kung hindi mo hinabol si Harvey para sa pera niya. Wala sanang nangyayaring ganito. Ito ang mga disenyo ng alahas. Ang mga disenyong ito ay world class. Paano nakakuha si Elena ng ganitong klaseng bagay? Kailangan naming idsenyo mo ng isang set ng alahas bilang kapalit. Okay lang ba yun? Sige, kasama ako. Bumili ka Seryoso ng ka? disenyo ng iba para ipangalandakan mong sayo. Gagawin mo ang lahat para lamang makuha ang loob ng mga Reed. Masyado itong maganda para ilagay ang pangalan mo. Perpekto ito. Gagamitin ko ito para sa national contest. MS Snow, sinabihan ako ni Mr. Gray na dalhan ka ng ilang dokumento. Ano to? 5 taon nang ginawa ni Claire sa'yo. Ebidensya, mga recording, lahat. Pwede mo tong ibigay kay Mr. Reid. Pinatutunayan nitong na-set up ka nung araw na yun, sa engagement party. Hindi naman bobo si Harvey. Hindi naman siya nag-effort para hanapin ang totoo. Ipinapakita lang nito na mas gusto niyang manatiling tapat sa mga Len at panindigan ang version ni Claire na gusto niyang paniwalaan. Pwede niyang isipin ang kahit anong gusto niya tungkol sa akin. Basta masaya siya. Wala namang kwenta ang opinyon niya. Paano naman ang buhay mo? Nung huling beses, sabi ng doktor masama na ang kondisyon ng katawan mo. Hindi yon importante. Hindi ko alam kung bakit tinutulungan ako ng boss mo. Pero please, ipaabot mo lang ang pasasalamat ko. Gagawin ko. Pangako. Basta masaya ang puso ni Evan. Wala nang ibang importante.
Pagod na rin naman ako sa buhay. May magandang balita ako, MS Snow. Nahanap na namin ang client na nag-place ng custom order. Sige, sabihin mo. Sino? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Sino ito? Hindi ko buong access. Ang alam ko lang, siya ang tagapagmana ng Grey Corp. Matatanggap mo ang natitirang impormasyon mula sa HQ. Sa loob ng 10 minuto, ay padadala ito sa iyong telepono. CJ. Ginoong Gray, may tumawag lang sa atin. Sir, tinanggap ni Ginang Snow ang mga dokumento. Pero hindi niya ibibigay kay Harvey. Sabi niya, mas gugustuhin niyang makita siyang masaya, kaysa malaman ng katotohanan. Bakit? Bakit nga ba? Bakit mo gagawin ito sa sarili mo? Mas gugustuhin mo pang itapon ang buhay mo, para lang siya'y maging masaya? Ano bang gagawin ko sa'yo? Ginoong Gray, ayos ka lang ba? Ibigay mo ang 3 kasunduan sa paglilipat na ito, kay Elena, at maglagay ka ng tahimik na bantay sa kanya. Nabigo ako sa kanya. Hindi ko siya napakasalan. Hayaan itong maging regalo ko sa kanya. Ihanda ang lahat. Babalik tayo sa Beldor. Opo, sir. Si Ethan yon. Si Ethan nga yon. Pero hindi ba namatay siya? Sa aksidente ng kotse 5 taon na ang nakalipas. Nag-donate pa nga siya ng puso niya kay Harvey. Baka nagkamali ang mga doktor. Emma Snow, Natanggap mo ba ang mensahe mula sa HQ? natanggap ko na. Kailan in order ang Twilight? 3 o 4 na araw na ang nakalipas. 3 o 4 na araw. Siguro si Ethan yon. Hindi ako nananaginip, di ba? Buhay pa si Ethan. MS Snow, ayos ka lang ba? Teka, sabi mo ang kliyente ay ang tagapagmana ng Grey Corp. Oo. Mr. Gray ang tawag sa kanya ng lahat. Tama. Ang taong nagpadala sa akin ng regalo at ebidensya. Henry Gray din ang tawag sa kanya. Salamat. Ikaw ba talaga yon? Bumalik ka ba? Ethan, naalala ko. Maraming namatay sa aksidenteng iyon. 5 taon na ang nakalipas. Mali siguro ang doktor. Ethan, hindi ka namatay. Buhay ka pa. Hindi ba? Ethan, sagutin mo. Ethan, pakiusap. Sagutin mo. Tama. Grey Corp. Henry Gray. Hahanapin ko siya. Nasaan si Ethan? Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. MS Snow, ayos lang po ba ang lahat? Tama. Inutusan ako ni Mr. Gray na ibigay sa inyo ang mga transfer agreement na ito. Tingnan ninyo ito. Kung ayos naman, lagdaan lang po sa ibaba. Isang trust fund agreement. Mga shares? Ayaw ko nito. Ibalik mo ito. Gusto ko siyang makita.
Pasensya na po, MS Snow. Wala po akong access sa mga personal na bagay ni Mr. Gray. Pero iminumungkahi ko pong pirmahan ito. Ayaw ko ng kahit ano nito. Gusto ko lang siyang makita. Ngayon na. Sige, tatawagan ko. Sige. Nakuha ko. Ano na? Nasaan si Ethan? Pasensya na, MS Snow. Papauwi na si Mr. Gray sa Beldor. Sinabihan ako ng assistant niya na sabihin ito sa'yo kung may iba ka ng minamahal. Huwag mo nang kausapin si Mr. Gray. Hindi totoo yan. Teka. Malamang nagkamali ng akala si Ethan. Hindi ko mahal si Harvey. Tama. Bigyan mo ako ng 1 minuto. May 2 kopya ng lahat ng ginawa sa kini Claire nitong nakalimang taon. Ipadala ang isa kay Harvey at ang isa sa pulisya. Ikaw ay magpupunta sa pulis? Akala ko wala sa iyo ang lahat ng ito. Mahalaga ito. Lahat ng ito ay mahalaga na ngayon. Okay, ako na ang bahala. Kung ang puso ni Ethan ay hindi talaga naibigay kay Harvey, edi, papagbayaran ko sila sa ginawa nila sa akin. Ethan, hindi ko alam kung bakit ayaw mo akong makita, pero okay lang. Pupunta ako sa Grey Corp sa Beldor. Ethan, papunta na ako. Claire, ang disenyo mo ng alahas, ang nanalo ng unang pwesto sa pambansang paligsahan. Ang galing naman. Sketch lang yan na ginawa ko habang nandito ako, sa ospital. Harvey, sa tingin mo, pwede bang hindi na lang natin sabihin kay Elena ito? Ayaw niya sa akin. At ngayon, hindi na ako magkakaroon ng anak. Ayoko lang. Malapit nang magsimula ang operasyon niya. Sisiguraduhin kong pananagutan niya ito. MS Snow, oras na para ihanda ka para sa hysterectomy. Oras na para sa operasyon niya. Bakit wala pa rito si Elena, Harvey? Baka nag-aatubili siya. Hindi siya ganoon. Hindi siya sumasagot. Siguro hindi niya ito nasagot. Gusto na gusto niya ako. Hindi niya papabayaan ang mga tawag ko. Harvey. Kalimutan na lang natin yan. Kung ayaw ni Elena, nabayaran ang ginawa niya. Baka, Hindi, may utang siya sa'yo. napasobra ba siya sa pag-inom ng sopas? At namatay sa bahay. Claire, ang bait-bait mo naman. Siya ang nagpapaaga sa'yo. Hindi ka na muling magkakaanak. Hindi naman natin kukunin ang buhay niya ngayon. Matris lang niya. Ang drama-drama niya. Elena, may 10 minuto ka para magpakita sa ospital. Kung hindi, huwag ka nang magpakita sa akin kailanman. Ano ba yan? Binarang niya ang numero mo. Anong ginagawa nitong manlulokong babae? Paumanhin po. J. Harvey, inutusan ako ni Ginang Snow na ihatid ito sa inyo. Elena, ano na naman ito? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi siya sumipot sa operasyon? Sa tingin niya makakabawi ang isang regalo sa lahat ng ginawa niya kay Claire. Ginoo, mas mabuting tingnan nyo ito ng personal. Ito ba ay ang Reg Along pang apology ni Elena? Kaya, sa paningin niya, ang aking hindi pa isinisilang na anak, ay isang cellphone lang ang halaga. Mga babaeng tulad mo na naghahanap ng mayaman, na nagpapagamit para umangat, hindi nagtatapos ng maayos. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang ganda ng pulseras. Hindi ka talaga. May coagulopathy, di ba? Kaya, nalaman mo na, at binigyan mo pa rin ako ng dugo. Siguro handa kang gawin ang lahat, para mapakasalan si Harvey. Hindi ko pakakasalan si Harvey. Hindi ko siya mahal. Hindi mo kailangang kamuhian ako, Claire. Ginawa ko lang ang ginawa ko. Para mapasaya siya. Wow, nagmamartir ka na ngayon.
Kung nagsinungaling ako at sinabi kong, may kidney failure ako, sa tingin mo papayag siyang, magbigay ka sa akin ng kidney. Kaya, hindi ka itinulak ni Lena sa engagement party. Ikaw mismo ang nahulog at wala ka talagang coagulopathy, tama ba? Harvey, pakiusap, maniwala ka sa akin, hayaan mong magpaliwanag ako, wala sa mga yon ang totoo. Magkasama tayong lumaki, mas kilala mo ako kaysa kanino man. Harvey. Ano ngayon? Sasabihin mo ba sa akin kung paano mo ako ginawang tanga? Dapat nalaman ko na kung bakit ang isang bleeding disorder ay magdudulot ng kidney failure. Array. Dahil sa'yo, muntik nang mawala ng pagkakataon si Lena na magkaanak. Nagtiwala ako sa'yo. Pero ikaw, nagsinungaling ka. Claire? Naghain ng reklamo si MS Elena para sa attempted murder. May matibay kaming ebidensya. Sumama ka po sa amin. Attempted murder, hindi, wala akong ginawang ganoon. Harvey, nangako ka sa tatay ko, naiingatan mo ako. Nanay, tatay. Nahanap ko na siya. Tingnan mo ito. Siya nga. Magkapareho talaga ang disenyo ng pelikula. Ito ay talagang kanya, anak ko. Nahanap na rin kita. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para hanapin siya noon, pero bigla na lang siya nawala. Buti na lang at nakita natin siya ngayon. Huwag kang tumayo dyan. Kunin mo ang kotse at sunduin mo ang kapatid mo. Opo, tatay. Hello. Ano? Inaresto siya? Papunta na ako. Kahit anong gawin, okay lang. Ilabas mo siya sa piyansa. Elena. Tubig. Elena! Hindi pa siya bumabalik. Dapat hindi ko naman pinagkatiwalaan si Claire. Paulit-ulit kitang sinasaktan. Mali ako. Pero 3 araw mo na akong hindi pinapansin. Hindi ba sapat na yon? Huwag mong kalimutang uminom ng isa araw-araw bago matulog. CJ, dahil nababaliw ka sa akin, ako na ang magpapakabait. Seryoso, binalakid mo ang numero ko. Hala. Galit ka pa rin, dahil sa ganito kaliit na bagay. Pinapakulong ko si Claire para sa'yo, hindi ba? Ano? Nakapagpiyansa na si Claire. At may balita na, baka siya ang matagal nang nawawalang anak ng pamilya Queen sa Beldor. Imposible. Kasama ko siyang lumaki. Mas alam ko ang pinagmulan niya kaysa kaninuman. Ang pamilya Queen sa Beldor. Akala mo maluloko mo ako. Hindi ako maluloko ngayon. Pagbabayaran mo ito. I-book mo ang susunod na flight. Papuntang Beldor. Ngayon na. Bakit hindi ako makapasok? Wala kang appointment. Kailangan ko talagang makausap siya. Hindi ka papayagan kung wala kang appointment. Anong problema?
5 ng araw na sunod-sunod siyang pumupunta rito, at humihingi ng appointment para kay Ginoong Gray. Napaka-urgent nito. Pakiusap, hayaan niyo akong makausap siya. Pasensya na, wala si Ginoong Gray ngayon. Kahit na nandito siya, wala ka namang appointment. Umuwi na kayo, MS Snow. MS Snow, tungkol sa hiningi mong pabor, may balita ako tungkol kay Ginoong Gray. Seryoso. Kamakailan lang, natagpuan ng pamilyang Queen, ang kanilang matagal nang nawawalang anak na babae. Swerte mo, may 2 akong imbitasyon, sa kanilang pagdiriwang. Pwede kang kumuha ng isa, ang pamilyang Queen. Matagal na silang magkakilala ng mga Gray. Kung saan man si Ginoong Gray magpakita, sa party na yun siya magpapakita. Lena. Kawawa naman ako, di ba? Sabi ko lilipat na ako. Pero hindi ko talaga kaya. Ethan. Inimbita tayo ng mga Queen. Pagkatapos ng lahat ng taong ito, hindi ako makapaniwala na natagpuan na nila ang nawawala nilang anak na babae. Mukhang magkakasal na ulit. Salamat. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Nakapirmi na ang kasunduang iyon, mula pa noong bata kayo. Ang mga Queen at ang pamilya natin ay magkasanib sa negosyo sa loob ng mga dekada. Hindi lang sila, Ethan. Si papa mo ay hindi rin uurong. Eh di siguro, siya na lang ang magpakasal sa kanya. Ang hirap mong kausap. Sige. Basta't okay ka lang. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Mr. Gray, ito ang pinansyal ng kumpanya nitong nakaraang mga taon. Salamat. May iba pa ba? May isang tao na nag-aantay dito sa loob ng 5 araw. Gusto kang makausap. Sabi niya napaka-importante. Ano ang pangalan niya? Apelyido lang ang nakuha ko, Snow. Snow. Si Elena kaya? Muntik ko nang makalimutan. Ikakasal na siya kay Harvey. Bakit pa niya ako hahanapin? Nangangarap lang talaga ako. Nako, anak ko. Nahanap na rin kita. Hindi ko maisip kung gaano ka naghirap sa mga nakaraang taon. Tay, ganito na lang ba natin siya tatanggapin? Paano kung magpa-paternity test muna? Dahil lang sa pagkuha ng ilang draft sa kwarto ng putang iyon, bigla na lang akong naging matagal nang nawawalang anak ng pamilyang Queen. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng mga draft na iyon. Pero hayaan mo na. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. May punto ka. Kung gayon, Tay. Nanay. Tyler. Akala ko hindi na kita muling makikita. Pambihira ang talino ng kapatid mo. Walang ibang makakagaya ng estilo niya. Kalimutan na ang test. Talagang anak ko siya. Maghanda tayo ng isang pagdiriwang. Mabuhay. Ngayong araw, kailangan nating bigyan ng karapat-dapat na pagdiriwang si Claire. Kaya, ito pala ang handaan ng mga elite ng Beldor. Well, Elena, sa'yo na lang ang tanggang si Harvey. Ngayon, ako na ang opisyal na anak ng pamilya Queen. Elena, anong ginagawa niya rito? Elena, Claire, hindi ba dapat nasa? sa presinto ka. Well, sinalo ako ng mga Queen. Ngayon, ako ay bahagi na ng pamilya Queen. Ikaw ang matagal nang nawawalang anak na natagpuan nila? Bitch, siguradong nabigo ka. Para sirain ang reputasyon ko sa harap ni Harvey. Pinaghirapan mong mag-ipon ng maraming ebidensya. Napakasama mo. Karapat-dapat ka dyan. Bitawan mo ako. MS
Snow, kahit na. Ginawa mong peke ang ebidensya at ikinulong mo ako. Sinabi ko nang hindi ako maghahabla. Bakit sinusuntok mo pa rin ako? Wala kang karapatang manakit sa anak natin. Nanay, ayos lang. Sanay na ako. Sanay ka na. Ibig sabihin, palagi niya itong ginagawa sa'yo. Claire, ang galing mo talagang magbaluktot ng mga bagay. Hindi ka pa rin aamin. Ngayon, ako. Hindi na ako magpipigil pa. Sabi mo, nagkakaila ako. CJ, panoorin mo ako. Ngayon, sinasaktan ko na siya talaga. Di paano mo siya nasaktan sa harapan ko. Mga gwardya, hulihin siya ngayon din. Bitawan niyo ako. Anak, paano ka ba niya inapi noon? Maghayganti ka na ngayon. Hindi ko hahayaang apihin ang anak ko. Sige. Anong nangyayari? Tingnan kaya natin? Claire, huwag kang umasa na kakampihan ka ng mga queen. Ang mga ginagawa mo ngayon ay magiging ebidensya ng sinadyang pag-atake. Sige. Ayaw mo pa ring tumigil, ha? Haba rin siya. Huwag. Bitawan mo. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Elena. Bitawan mo. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ganun ba ang pagprotekta niya sa'yo? Kunin ang first aid kit. Ethan, ikaw nga talaga. Ethan, anong ginagawa mo? Pinapagsasabihan ko lang siya. Ikaw ba ang nag-utos sa mga guard na habarin siya kanina? Ikaw. Ethan. Ethan. Huwag mong kalimutan ang alyansa ng ating mga pamilya. Ipinagdiriwang natin ang pagbabalik ni Claire ngayon. Bakit mo binubugbog ang iyong kasintahan? Dahil sa isang estranghero. Kasintahan, Kaya, siya pala ang mag-aasawa sa pamilya Queen. Noong nasa club pa tayo noong nakaraan. Siya at si Elena. Buisit. Bakit palaging si Elena? Parang isang nagpapanggap na tulad niya, ay karapat dapat maging nobya ko. Ginang Queen, hindi ko kailanman kinilala ang kasunduan. Ethan. Matagal nang magkakilala ang ating mga pamilya. Seryoso ka bang tatanggalin ang kasunduan? Dahil sa bastos na babaeng iyon. Ginang Queen, ingatan mo ang iyong mga salita. Elena ang pangalan niya. Bakit parang pamilyar siya? Kakaiba yun. Nanay, huwag na nating banggitin ang kasunduan. Humiga ka muna sandali. Grabe naman ito. Tawagan mo ang mga Grey ngayon. Gawin mo na ngayon. Halo. Sir, ang gamit pang unang lunas. Ethan. Ikaw nga talaga. Natanggap ko na ang mga ibinigay mo. Bakit hindi mo ako hinanap nang ikaw ay nakabalik na? Nasaan si Harvey? Bakit hindi siya kasama mo nang ikaw ay malubhang nasugatan? Bakit kailangan niyang narito? Magpapakasal na kayong dalawa. Bilang iyong
Nandito na ang pick ni Liora. Sige. Punta na ako dyan. Kailangan ko nang umalis. Masakit ang ulo mo. Dito ka lang. Ethan, anong ibig niyang sabihin doon? Saan niya nakuha ang ideyang magpapakasal na kami ni Harvey? Impossible. Kailangan kong linawin ito sa kanya. Elena, Ano na naman? anong binabalak mo ngayon? Putang ina, bakit ba laging nakaharang ka sakin? Una, sinubukan mong agawin si Harvey. Ngayon naman, ang nobyo ko na ang pinag-iinteresan mo. Baliw ka. Elena, akala mo ba hindi ka kayang galawin? Dahil lang maganda ka, guguhyuan ko yung mukha mo para tumigil ka ng mangakit ng tao. Harvey, ano nang ginagawa mo rito? Elena, iniligtas kita. Nahipo ka ba? Bitawan mo ako, Maria. Kumikilos ka na parang sobrang close mo sa kanya, sa harap ko, pero sa likod ko. Ganito ang trato mo sa kanya. Napakaputa mo talaga. Hindi ako makapaniwalang sinubukan mong sirain ang mukha niya. Paano ako hindi napansin? Kung gaano ka kasama. Sino ka ba para magganyan? Ang kapal ng mukha mong mangapi sa kapatid ko. Ma. Muntik na niya akong patayin sa pagsakal. Isa siyang tao na inupahan ni Elena. Ma, iligtas mo ako, natatakot ako. Tahan na, anak. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Claire, tumigil ka na sa pagpapanggap. Sa totoo lang, narito ako para ibunyag ang tunay mong kulay. Tunay na kulay. Ma, siya. Pinilit niya akong makipagtalik dahil lang CEO siya ng Red Corp. Pagkatapos, pinagbuntis niya ako. CJ, magpatuloy ka sa pagsisinungaling. Nang malaman ni Elena, tinulak niya ako mula sa ikalawang palapag. Kahit na wala akong kasalanan. Dahil doon, hindi na ako pwedeng magkaanak. Paano mo nagawa ito sa kapatid ko? Claire, nang makita mo ang cellphone ko, nagsinungaling ka na. Hindi mo inakalang na save ko ang footage. Di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Elena, huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol kita ngayon. Ipapakita ko sa lahat kung sino talaga ang putang ito. Huwag mong sasabihin kan-inuman, na hindi ako nagkaroon ng kidney failure. Ito ay silkworm powder. Ilagay mo lang ito sa pagkain ni Elena bago ang operasyon. Hindi siya makakaligtas. Hindi ako magiging suspect, di ba? Protein powder ito. Hindi lason. Mamamatay siya dahil sa allergy. Hindi mo kasalanan yun. Claire, masama ka. Binalak mo talagang patayin siya. Anong sinabi mo? Allergic din sa protein si Elena. Allergic ako sa protina. Imposible. Ganyan na ang allergy ng kapatid mo mula noong bata pa siya. Dapat nagkataon lang. Ang mga sketch ni Claire ay kamukha ng mga gawa noon. Ikaw na siguro ang anak ko. Sana nga. Ang babaeng queen ay may ganoon ding allergy. Napakabihira ng kondisyong iyan. Ano kaya ang posibilidad? Teka, si Elena ay ulila, di ba? Ang anak nila. Claire. May pumasok sa kwarto ko noong gabi bago ang operasyon ko. Walang ninakaw. Maliban sa ilang disenyong draft. Ikaw din ba ang gumulo sa sopa sa kusina? Claire, wala nang pag-asa sa iyo. Ang recording sa telepono ni Harvey ay patunay na sinubukan mong patayin ako. Gugulin mo ang natitira mong buhay sa bilangguan. Ma, tinatawagan niya ang pulis. Ayokong makulong. Ma, tulungan mo ako. Hello, pulis ba ito? Hello, pulis po ba ito? Tama na. Kahit ano pa ang nagawa ni Claire noon. Anak ko pa rin siya. Ang sama-sama ng ugali niya, at ipagtatanggol mo pa rin siya. Hiwalay siya sa amin mula noong bata pa siya. Sino ang nakakaalam kung gaano siya naghirap? Mas mabuti ng mambuli kaysa maging biktima. Hindi ko hahayaang saktan ng sino man ang anak ko. Elena, huwag kang mag-alala. Ipoprotektahan kita. Anak mo, ha? Nagpa-paternity test ka na ba?
Anong kinalaman yan sa'yo? Ano ito? Kasabay kong lumaki si Harvey. Alam niyang hindi ako tunay na kamag-anak ng mga queen. Ano ba ang gusto niyang gawin dyan? May kinalaman ito kay Claire. Tingnan mo at alamin. Nanay, huwag kang maniwala sa kanya. Harvey, akala mo ba masisira mo ako sa pamamagitan ng pagpapakalat ng infertility report ko? Ang galing-galing mo talagang magsinungaling. Sayang, mali ka ngayon. Hindi ito medical report. Birth certificate mo ito. Muli. Requin, kung ulitin niya yon, hindi na natin kailangan ng ebidensya. Halatang halata na. Nagpapanggap ka bilang anak nila. Anong sinabi mo? Sinasabi mo bang hindi anak namin si Claire? Ma, Hindi naman. Sa dami ng ebidensya laban sa akin, ang mga queen lang ang makakatulong sa akin para makalabas sa gusot na ito. Kailangan kong panindigan ang kwento ko. Ako ang anak nila, ikaw. May mga magulang ka. ma, Anak niyo talaga ako. Ginawa-gawa lang ni Harvey itong lahat. Siya at si Elena ang gumagawa nito sa akin. Natatakot silang maghiganti ako kapag naging queen na ako, kaya nagtutulungan sila para sirain ako. Pero ngayon lang, Ma. Nagdududa ka na ba talaga sa akin? Dahil sa dalawang estranghero, 20 taon na tayong hindi nagkikita. Kung ganyan ka kumpiyansa at tapat. Madali lang. Magpad-na test ka. At malalaman natin ang totoo. Ma, kakabalik ko lang sa'yo. Wala pa nga akong oras na makasama ka. Ngayon naman, nagdududa ka na sa'kin. ma. Tama siya. Magpadane test na tayo. Tao. Gusto kong malaman ang resulta sa loob ng 3 oras. CJ, Claire, hindi ako naniniwala sa'yo. Pagkatapos ng DNA test, makukumpirma na ang pagkatao mo. Hindi na nila mapagtsismisan pa ang pangalan mo. Sige, susunod ako sa'yo. Ayos. sa loob ng 3 oras, malalaman natin kung nagsasabi ka ng totoo. Imposible, mahuhulihan ako sa loob ng 3 oras. Anong gagawin ko? Tapos ka na. Elena, ipinagtanggol kita. Pwede bang, hindi mo na ako pag-initan dahil sa nangyari? Ipinapahayag ko na pumasa ka sa pagsubok ko. Pinapayagan kitang pakasalan ako. Ginoong Gray, ito po si, ang kinatawan ng Leora Jules. Ginoong Gray, hayaan ninyo akong magpakilala. Ito po si Thomas Pugh, ang chairman ng International Design Association. Narito siya para kay MS Snow. MS, Snow. Si MS, Elena po. Pambihira ang disenyong ginawa niya para sa amin, at nagustuhan ito ng Aida. Sa totoo lang, narito si GPU para kunin siya. Paano mo nasabi yan? Napakagaling ng binibini. Inaalok ko siya ng mas magandang plataporma. Narito ba siya sa salo-salo? Narito po, tuloy po kayo. Ang saya-saya mo nga at hindi ka na makapagsalita, ano? Ingot. Harvey, wala kang hiya. Ano ibig mong sabihin? Pumayag na nga akong pakasalan mo ako. Huwag mo nang paikutin ang ulo ko. Guys, nasa kaliwa ang CR. Paumanhin na po. Dito po. Anong balak mo? Ikaw na naman. Anong kinalaman mo dito? Teka nga, babae ko si Elena. Halika rito, Elena. Ano iyon? Wala kaming kinalaman sa isa't isa. Mag-ingat ka sa mga salita mo. Pero pumayag na akong pakasalan mo ako. Paano mo nasabi yon? Nakalimutan mo na ba? Kung gaano ka nabighani sa akin. Ulitin ko. Halika rito. Huwag mo akong hawakan.
Hindi kita minahal kailanman. Si Ethan ang minahal ko palagi. Elena, Totoo ba yan? Naiintindihan ko na. sinabi mo yan kasi natatakot kang habulin niya ako. Dahil linakaw kita, di ba? Mas malakas siya sa akin pagkatapos ng lahat. Harvey, ang yabang mo naman. Mabait lang ako sa'yo dahil akala ko, ibinigay sa'yo ni Ethan ang puso niya bago siya mamatay. Noong mga nakaraang araw lang, nalaman ko na nagkamali ang doktor sa pangalan ng donor. Ang tanging dahilan kung bakit mabait ako sa'yo ay para masigurong maayos ang puso ni Ethan. Sinabi mong gagawin mo ang lahat ng hilingin ko, di ba? Magbigay ka ulit ng dugo kay Claire. Kapag kumondisyon na siya, pakinggan mo ang tibok ng puso ko sa loob ng 10 segundo. Kung magpapasaya sa'yo yan, gagawin ko. Siyempre, mahalaga sa akin ang puso niya. Nasaan siya? Hindi. Hindi ito totoo. Ito ay totoo. Hindi kita minahal. Si Ethan ang minahal ko palagi. Elena. Kaya lahat ng kabaitan na ipinakita mo sa akin noon, peke lang lahat iyon, sinadya mong lumapit para alagaan ako dahil lang sa akala mong akin ang puso niya. Sige. Ang lupit mo. Ethan, sa buong panahong iyon, hindi ka man lang naghanap sa akin. Akala mo ba'y umibig ako kay Harvey? Hindi totoo yun. Ano na tayo ngayon? Mag-asawa, syempre. Magparehistro na tayo ng kasal natin. Ayokong mabuhay sa takot. Mag-asawa na kayong dalawa? Ethan, paano mo nagawang walang respeto sa amin? Diana, tingnan mo nga ang anak mo. Kung pakakasalan niya ang babaeng yan, ano naman ang mangyayari sa anak kong babae? Nasubukan mo na bang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon ng anak ko? Noon, pinalayas ko siya at pinutol ang relasyon namin. Para pilitin siyang tuparin ang kasunduan. Muntik na siyang mamatay sa labas. Ngayong bahagya na lang siyang nakabalik ng buhay. Gusto mo pa bang ipitin siya? Ikaw, At saka, hindi pa lumalabas ang resulta ng paternity test. Paano kung hindi naman pala siya ang nawawala mong anak? nanguna siya sa pambansang paligsahan. Ang estilo ng filigree inli ay eksaktong katulad ng ginawa niya noong bata pa siya. Walang sino man ang makakagaya noon. Siyang tunay ang aking anak, unang pwesto sa pambansang paligsahan. Ikaw siguro si MS, Elena. Mali ang napuntahan mo. Ako ang chairman ng AIDA. Wala akong masamang intensyon. 2 araw na ang nakalipas, nakita ko ang gawa mo, at talagang namangha ako. Nais kong, oh, Mr. Q. Nagkakamali ka. Narito si MS Snow. Ano ang sinabi mo? Sino ang gumawa nito? Si MS Snow ang gumawa. Anong problema? Hindi maaari. Magkamukha sila, kahit ang mga pattern ng inli ay magkatugma. Malinaw na gawa ito ni Claire. Ito ay kapareho ng gawa ni Claire. MS Snow. Paano mo nagawang angkinin ang disenyo ng anak ko? Ang kapal ng mukha mo. Malinaw na gawa ko ito. Ninakaw ni Claire ang mga draft sa kwarto ko. Kalokohan. Iyon ay malinaw na disenyo ko. Paano mo mapapatunayan yan? Hindi mo kaya, pero ako kaya. Tingnan mo ang ikatlong bahagi ng pattern. Nakaukit ang key Athena mismo doon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong tanungin ang tagapangasiwa ng Liora. Sila mismo ang humiling sa akin na idisenyo ito. Totoo ba yan? Ang punong tanggapan ng Liora ay humiling kay MS Snow na idisenyo ito. Kumpirmado ko yan. Ma, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Claire. Sa puntong ito, hindi mo ba masasabi sa akin ang totoo? Ako talaga ang gumawa noon.
Inarkila sila ni Elena para tulungan siya. Nagtutulungan sila para ipahamak ako. Ma, kailangan mong magtiwala sa akin. Mr. Queen, Mrs. Queen, lumabas na ang resulta ng paternity test. Inay. Hindi. Huling tanong ko na ito sa iyo. Sino talaga ang may gawa nito? Inay. Ako talaga. Ang resulta ng paternity test ay dapat. Sasabihin mo rin bang peke ang mga iyon? Inay. Huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi kita anak, iba ang anak ko. Elena. Elena. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Pwede mo bang sumailalim sa paternity test kasama namin? Pwede ba iyon? Gawin mo na ngayon. Gusto ko agad ang resulta. Sige. Kung si Elena pala ang tunay kong anak, Nako. ano ba ang nagawa ko? Kung siya ang anak mo, ano naman ako? Elena, bakit lagi mo akong ginagambala? Magsama kayo sa impyerno. Sana mamatay ka na lang. Oo, matatapos na lahat kapag namatay siya. Elena. Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman para sa akin. Hindi lang 5 buwan. 5 taon yon. Sana naging mas tapat ako nung nag-propose ako, kaya ka tumanggi. Nagdesisyon ako na mag-propose ulit. Nababaliw ka ba? Bakit mo ako sinaksak? Hindi sinasadya ni H yun. Mga gwardya. Huwag, huwag. Huwag mo akong hawakan. Ano, bitawan mo ako. Elena, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Papatayin kita. Baliw siya. Elena. Ang sakit. Nasugatan siya. Tawagan ang ambulansya ngayon din. Magkakasal na sana kami. Wala ka bang pakialam sa akin? Wala. Kahit kaunti, oo. Ano ba yan? Pangarap lang pala ang lahat. Ginoong Queen, handa na ang mga resulta. Kumusta? Kapatid ko siya. Nanay. Si Elena ay kapatid ko. Tingnan mo. Anak ko. 20 taon na. Ngayon, sa wakas ay nakita. Pero sinaktan kita sa handaan kaninang umaga, dahil nadaya ako ng sinungaling na yun. Pasensya na. Elena, sisisihin mo ba ako? Nadaya ka niya. Hindi mo kasalanan. Inay, Tama ba ang narinig ko? Tinanggap mo na ako. Tinawag mo akong nanay mo. inay, Elena. Tay. Oo, oo, kuya, oo. Inay, makakapagpahinga ka na ngayon. Magaling ang panlasa ko, di ba? Oo, ikaw ang pinakamagaling. Sino ang mag-aakala? Ang babaeng pinagkakaguluhan ni Ethan ay anak na pala natin. Sila talaga ang para sa isa't isa. Elena.
Ngayong wala nang hadlang sa pagitan natin. Pangako mo sa akin. Hindi mo ako iiwan. CJ,